pong magpagpalang umaga sa ating lahat. Ayan. Hiniling ko po na bago po tayo mag-umpisa ay mag-settle down po muna tayo. Amen. Sino po ang nagagalak sa umagang ito? Magsabi po ng Amen. Amen. Sino po ang masaya sa umagang ito? Magsabi po ng Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at batiin po natin ang isa't isa. Kayong kasulatan, makipagbukasan po kayo sa akin sa aklat ko ng Salmo, Kapitulo 136 or Psalms 136 verse 1 to 4. Sabi po ng Amen pag atin na pong nahanap. Amen. Psalms 136 verse 1 to 4, verse 1. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Kanya na Diyos ng mga Diyos, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya lang ang gumagawa ng kahangahangang mga hinala, ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Amen. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal na Diyos, Ama namin na nasa langit, pinupuri, dinadakila po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na kami lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Malapit po kami, Panginoon, sa inyo. Inaamin, Panginoon, na kami ay nagkasal na, Panginoon. O Diyos, pakalinisin niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Gawin niyo po kami, Panginoon, na pure as gold, Panginoon. At, O Diyos, naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po, Panginoon, siyang patuloy na kikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Siyasatin niyo po kami, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa inyong pag-ibig sa umagang ito, Panginoon, at pinagkaloob ninyo sa amin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa patuloy na kalakasan na binibigay ninyo sa bawat isa. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, na muli pinagkatipon-tipon niyo po kami, Panginoon, sa ganang mapaglingkuran po kayo, Panginoon. Dalangin po namin sa umagang ito na patuloy na kayo, Panginoon, siyang manguna sa aming, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy po na katagumpayan ang siyang manguna, Panginoon, ang ibigay ninyo sa aming, Panginoon. Yung Holy Spirit, Panginoon, siyang pumilos. O Diyos, lahat ng gagamitin ninyo mula umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, ay inyong basbasan, Panginoon. O Diyos, nagisan niyo po, Panginoon, ang aming mga labi, Panginoon, ng sa ganon kapurihan lamang, Panginoon, ang siyang masambit, Panginoon. O Diyos, aming pag-aawitan, magalak po kayo, Panginoon, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pagpupuri, pagsamba sa inyo. O Diyos, ganon din po sa aming pagbibigay, Panginoon, maging mabangong sa ito sa inyong harapan, Panginoon, at sa pakikinig namin ng inyong mga salita, Panginoon, may sa pamuhay po namin, Panginoon. O Diyos, ang anak ninyong gagamitin, Panginoon, yung anointing, Panginoon, siyang pumilos sa kanya, Panginoon, niyo po, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, and Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, na may gagawin po kayo, Panginoon, at hindi pa po kayo tapos sa buhay ng bawat isa. Sa inyo po ang kapurihan, sa inyo po, Panginoon, binabalik lahat ng matataas, Panginoon, na pasasalamat at papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po bang magpuri ang bawat isa? Amen. Tinatawagan ko po si Brother Vic Sierra para po pangunahan tayo sa pag-aawitan. Sino pong handang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng awit na ito? Sino pong nagagalak at naniniwala na mabuti ang Panginoon? Amen. Tayo magpuri sa Panginoon ngayong umaga nito. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos, pinakamabuti, pinakamahal na pupuri sa Kanya. Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah! Tayo magpuri sa ating Diyos ngayong umagang ito. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, Panginoong Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus! You are the way, the truth, and the life. Kayo ang aking kalahatan. Sa muli. Tayo magpuri sa ating Diyos. Sa ating hari. Sa pangyarihan na at pagtinig. Sa mga malaki. Tayo magpuri sa ating
kapangyarihan niya at pag-ibig niya. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos ng Israel. Dakila kanyang mga gawa. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-iwang ka ng may galang. Purihin ang Diyos, hallelujah, Diyos ng Israel. Dakila kanyang mga gawa. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-iwang ka ng may galang. Pagkakon, tayo pagpuri sa aking Diyos. Hallelujah. Siya ang dakilang hari. Kapangyarihan niya at pag-ibig sa ating mamamalangin. Tayo magpuri sa ating Diyos. Hallelujah. Sa inyo ang aming papuri, Panginoong Jesus. Kapangyarihan niya at pag-ibig. Mamamalangin sa ating buhay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos ng Israel. Dakila kanyang mga gawa. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig ka ng may galang. Purihin ang Diyos ng Israel. Hallelujah. Purihin ang Diyos ng sanlibutan. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig ka ng may galang. Purihin ang Diyos, ang hari ng mga hari. Hallelujah. Diyos ng mga Diyos. The Prince of Peace. Hallelujah. Niya'y walang hanggan. Pag-ibig ka ng may galang. Purihin ang Diyos ng Israel. Diyos ng Israel. Dakila kanyang mga gawa. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig ka ng mga kapatid. Tayo magpuri sa ating Diyos. Nararapat na makapulit pagsamba. Hallelujah. Kapangyarihan niya at pag-ibig sa ating mga banal. Purihin ang Panginoon Jesus. Hallelujah. Dakila kanyang mga gawa. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig ka na. Pag-ibig tayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig ka na. Purihin ang Diyos ng Israel.
Praise to the living God. Hallelujah. Praise to the Alpha and Omega. Hallelujah. Hallelujah. Praise to the author of this life. Hallelujah. Praise to the source of everything. Praise to the source of strength. Hallelujah. Patuloy namin kayo. Pinupuri kayo sa salamatan ng aming Panginoong Yesus. Kayo ang pinagmumula ng aming kalakasan. Kaya karapat dapat lamang i-acknowledge ang kapangyarihan nyo na patuloy na ginagawad sa inyong mga anak. Sa mga patuloy na sumasampalataya sa inyong Panginoong Yesus. Hindi nyo ang aming mga awit, Panginoon. Hindi nyo ang aming mga papuri sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Be with us today, Panginoong Yesus. Samahan nyo kami, Panginoong Yesus. Banal na Espiritu, nais namin malulit kayo sa aming mga papuri. Samahan nyo po kami, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Kayo ang aming kalakasan. Kayo ang aming sanligan. Sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, kayo lang, Panginoon, ang aming mananampalataya. Patuloy namin maalala yan, Panginoon, sa mga dumaranas kami ng mga sitwasyon na hindi maganda ng Panginoon. Hallelujah. Pagitan natin ang Panginoon, siya ang aming kalakasan. Ako'y mapupuri sa lahat ng sitwasyon. Ako'y sasamba pagkat ang Diyos ang kapayapaan sa buhay ko ito. Sa lahat ng sitwasyon,
ng pagsasama, Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kamay, ginagawa. Mga kamay tinataas, patunay na di na iniwan, at tanda ng pagsusulat. Aming buhay sa Diyos na wala Kapasok ko lang pa rin. Hallelujah. Kapag sa'yo, Panginoon. Wala kayong katulad, Panginoon Jesus. sa kahit sitwasyong dinaraan ay di nagmumula. Biyaya niya ilaan para sa atin. Kaya papain natin ang Panginoon sa Diyos. Karapat-dapat sa Panginoon, Mga kapay, tinataas. mga kamay tinataas, patunay na di na iniwan, Amen. Hallelujah. aming buhay sa Diyos na wala Hallelujah. Mga kamay, tinataas. mga kamay tinataas, patunay na di na iniwan, at tanda ng pagsusulat. Aming buhay sa Diyos na wala sa Diyos na wala mga kamay tinataas, patunay na di na iniwan, at tanda ng pagsusulat. Aming buhay sa Diyos na wala Hallelujah. karapat-dapat sa mga kamay tinataas, patunay na di niya iniwan, at tanda ng pagsusulat. Aming buhay sa Diyos na wala
tunay na di niya iniwan at tanda ng pagsubok ng aking buhay sa Diyos na walang kapantay. Kahanan ng Diyos, kahanan ng Diyos. Karapat-dapat sa paligid mo. Mga kamay tinataas, patunay na di niya iniwan, at handa ng pagsupunan aking buhay sa Diyos na walang kapantay. Salamat sa inyo, Diyos. Ipapasalamat tayo sa inyo. Salamat na pagpapasalamat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyo. Kayo'y mahabag, Panginoon. Pagpapagin natin ang Panginoon. Salamatan natin siya. Let's use our voice in His worship. Hallelujah. Salamat sa inyo, Diyos. Hallelujah. Diyos na walang kapantay, kahahanan ka. Salamat sa pagiging mabuhay. Salamat kayo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa inyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Kahahanan kayo. Kayo pabuti sa amin, kayo'y tapat sa amin, Panginoon. Hallelujah. Maraming pagkakataon hindi kami nagiging tapat sa inyo. Nagkakasalan kami, Panginoon. Na kami, nalulungkot kami, Panginoon. Ngunit salamat sa inyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa paalala ito. Tunay kayo nagiging tapat sa amin. Hallelujah. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Walang ang pasasalamat sa inyo. Kulang ang pagkakataon ito, Diyos. Kulang ang mga sandaling ito, Panginoon, upang maipahayag namin ang aming lubos na pasasalamat sa inyo. Aming lubos na pagsamba sa inyo, Panginoon. Ito lamang ang aming makakaya, Panginoon. Hindi namin mauunawaan ng inyong pag-ibig, Panginoon. Pero patuloy kayong magtitiwala sa inyo, Panginoon. Marami kayong bagay na hindi mauunawaan, Panginoon, sa inyong mga plano, Panginoon. Pero magtitiwala kami, Panginoon, sa inyong mga plano, Panginoon. Dahil alam namin na kayo makapabuti, Panginoon, sa mga plano ito na inyong isinulat, Panginoon, para sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo lang ang papuri namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong aming papuri, pagsambal ng salamat at parangal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat naman at kaya inasado namin. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Sino po ang na-bless sa ating praise and worship? Amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pagbabalik ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Sino po ang may ginawa ang Diyos sa kanyang buhay? Magsabi po ng Amen. Amen. May ginawa po ba ang Panginoon sa ating buhay? Amen. Ayan, so open na po ang ating pulpito para po sa pagbabalik ng patotoo sa ating Panginoon. Mapalad po ang una hanggang sa pinakadulo na magpapatotoo. Amen. Para daw yung nauna. Pero lahat tayo mapalad kasi tayo mga anak ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. May share ko sa oras na ito, yung kabutihan ng Panginoon, yung kagalakan ng Diyos na patuloy na ibinabahagi sa aming mga buhay, sa ating mga buhay. I-share ko po yung nangyari nung gawain sa lugar ng Shanwa, yung kabutihan at yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Sabi nga namin nung kakunti, parang ang kaunti lang namin pero parang ang dami-dami namin nag-worship sa Panginoon.
Ang liit ng kwarto namin, pero parang ang laki-laki ng lugar ng meron kami. No? Ang sarap sa pakiramdam kapag lahat ng mga kasama mo, di ba, ay nagtatapat at ibinibigay ang buhay sa Panginoon. Amen? Walang hanggan. Ngayon, naiyak lang ako kasi iba yung iba yung pakiramdam na nagpapatutol tayo pero nakakayak kasi nakakayak ng punong-puno ng kagalakan. Bakit? Kasi yung pinaranas, yung pinaramdam ng Panginoon sa mga oras na yon, yung tipo parang libo-libo kami sa loob yung nag-worship kami sa Panginoon. Hindi man kami ganun kaganda yung mga boses namin, pero para kami pabango na nag-aalimuyak sa loob na sobrang bango. Kahit hindi pa nag-toothbrush ang iba. Pero purihin ang Panginoon. Kasi sa mga oras na yon, alam namin kasama namin ang Diyos. Kumikilos ang Panginoon. At purihin ang Diyos dahil alam po namin at alam ng Panginoon na patuloy siyang patuloy niyang iingatan ang kanyang mga anak at gagabayan ang kanyang mga anak at ipoprovide ang lahat ng kanilang mga pangailangan. So, naayon sa kanyang layunin, naayon sa kanyang kalooban kung ano mas higit pa makakabuti sa ating mga buhay. Mga kapatid, ito lang, encourage. Pumunta tayo dito para magpuri sa Panginoon. Ibigay natin yung buhay natin para sa Panginoon. Gawin natin lahat para sa Panginoon. May mga kanya-kanya tayong kabisihan sa mundo. No? Pero higit sa lahat, dapat maging busy tayo sa gawain ng Panginoon. Dahil lahat ito ay para sa Panginoon at hindi para sa sarili natin. Para sa Panginoon lahat ng ginagawa po natin. Amen? Nawa maranasan ng buhay ng bawat isa kung paano natin naranasan yung buhay natin nung nakilala natin ng Panginoon. Yung kainitan kung kailan natin, nung una nating naranasan ng Panginoon. Hanggang ngayon, dapat lagi tayo mainit sa Panginoon. Kasi hindi natin alam ang kaaway, gumagawa ng kaparaanan para tayo ilayo sa gawain ng Panginoon. No? Magsumikapan natin, no? Paghirapan natin, dahil lang ito para sa Panginoon. Amen? Para lahat ito sa Panginoon, hindi para sa ating mga sarili. No? Encourage natin ang bawat isa, magtulungan tayo sa bawat isa, maghikayat tayo sa bawat isa, para lahat ito sa Panginoon. No? May kanya-kanya tayong mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. No? Meron tayong kanya-kanyang mga pinupuntahan para sa gawain ng Panginoon. Pero higit sa lahat, tayo dito pinagsama-sama ng Panginoon para magpuri sa Kanya. Amen? Para magpuri sa Kanya. Tanging sa Kanya lamang. Tanging sa Kanya lamang. Tanging sa kapurihan niya lamang. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpak ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na Panginoon. Sa Diyos, palakpak ng papuri. Amen. Sino po ang susunod? Meron pa po ba? Amen. So ako po muna para po makapag-isip kayo ng kabutihan ng Panginoon. Sa akin naman po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi it's good to be back. Yeah, so, tawag dito, pag-uwi ko po ng Pilipinas, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi patunay nga po na siya ay mabuti sa buhay ko at sa buhay po ng pamilya namin. Dahil nakikita po namin na, tawag dito, siya yung nagsusustain sa family ko doon sa Pilipinas. Nakita ko po yung sitwasyon namin doon. Bago po ako umalis ng Pilipinas, as in grabe po, masasabi mong, parang tawag dito, masasabi mong, yung buhay namin dati,
mahirap talaga. Ayun. At sabi nga nila, mahirap maging mahirap. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi itong pag-uwi ko pong ito, nakita ko po na ang Panginoon siya yung nagle-level up ng buhay po namin. At tanging sa Diyos lamang po dahil siya po yung nagsusustain sa pangangailangan namin. At nakikita ko rin po na yung sa paglilingkod po ng family ko doon po sa Pilipinas, sa pag-church po nila, patuloy po silang lumalago. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nakauwi po ako sa Pilipinas ng safe and sound at nakabalik din po ako dito ng safe and sound. And so pagbalik po namin dito, kasabay ko po si Ron at yung isang classmate ko po. Nasa window seat po ako. Yung time po na yun, parang may bagyo po yata dito or yung bagyo, paalis pa lang ng Taiwan. Nakikita ko talaga yung pakpak ng eroplano, gumagalaw. Tapos sabi, yung flight namin, supposed to be, darating kami ng Kaohsiung ng mga 6:30, ganyan. And tinignan ko yung phone ko, parang medyo late kami ng 10 minutes. Dahil siguro sa turbulence. Kasi grabe din talaga yung alog. And papasalamat ako sa Panginoon kasi ayun, ligtas kaming nakarating dito at dito, pinagkakatiwala ko pa sa Panginoon yung mga bagay na gagawin pa niya sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko doon sa Pilipinas. Sa Diyos po ang kapurihan. Ayun, meron pa po ba? Naalala ko. Amen. So, palang umaga po sa ating lahat. And nagpapasalamat ko lang sa Lord kasi nung time na nagre-requirements na yung kapatid ko na papunta dito. And yun nga po, nagka-problem yung sa show money niya. Kasi nga, yung ATM ko na pinadala ko sa ka-work ko sa Pilipinas is, nakalimutan ko lang, wala yung password. Kaya hindi rin niya nagamit yung pera dun sa ATM ko. Kaya sabi ko, Lord, paano ba yung show money niya? Malaki-laki na pala yung show money niya. So, nasa 175K. So, sabi ko, Lord, paano yun? Hindi niya maano yung ATM ko, tapos na-block na. Siyempre, hindi naman ako agad-agad makakabiyahe, makaka-flight, di ba? Kasi ang dami pa nating ayos na requirements. But praise God kasi, ang Lord talaga is kumikilos and nagpo-provide. Isang chat lang dun sa mga tao na meron na agad nag-viral na nabuo ka agad yung 175K, and sobra pa. Kaya, salamat sa Panginoon dahil ang Lord talaga is talagang nagpo-provide ng pangailangan natin. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakapag-teko na yung kapatid ko and waiting na lang din dun sa visa niya para sa pagpunta dito sa Taiwan. Kailangan ko sa Diyos po ang papuri. Amen. Meron pa po. Ayan, kung wala na po ay dadako na po tayo sa pagbibigayan na pangunahan po ni Brother Marvin Mariong. Amen. Tayo po'y dadako sa paborito nating lahat, ang pagbibigayan. Kaya salamat sa Panginoon sa mga ito. Hawakan natin ang ating kaloob at tayo ipanalangin natin. So, hallelujah. Salamat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at tapat. Salamat Panginoon sa umagang ito, Lord God, na kami malakas. Wala kami sa banig na karamdaman, Panginoon. Salamat sa pagpapala. Patnubay, O Lord God, nalaan para sa aming Panginoon. Kaya Lord, salamat Panginoon sa mga ito, sa kakataputang uli, Panginoon, na kami makapagbigay sa iyo, Panginoon. Lord, nalangin ko, Panginoon, siya sa atin mo ang aming puso't isipan, Lord God. Na kami makapagbigay, Panginoon, ng masaya na may kagalakan, Panginoon. Lord, sa aming pagbibigay, Lord God, alam namin, Panginoon, ito ay tanda ng aming pasasalamat at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay na nasa aming, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa umaga ito, Lord God. I declare, Lord God, pagpapala ang gamat mo sa mga anak mo, Lord God, na magbibigay, Lord God. At kalawaan din, Panginoon, sa hindi pa magbibigay, Lord God. Kayo, Lord God, ang magbalik sa aming
Bigyan mo din siya ng kaunawaan at karunungan, Panginoon, na magamit lamang ito, Lord God, sa iyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Ang aming samudalamin sa pangalan ng Jesus. Amen. Matayan po natin. Amen. Sa pagkakataon po na ito ay ihanda po natin ang ating mga tenga, ating mga isipan at sabihin natin sa katabi natin, kapatid, huwag mo muna akong kausapin. Ayan. At time na po para makinig po tayo ng salita ng Panginoon. Lahat po ng bagay na maaaring makasagabal po sa ating pakikinig ay santabi po muna natin. Ayan. At tayo po ay mag-focus sa salita ng Panginoon. Tinatawagan ko po ang lingkod ng Diyos na siyang maghahayag ng kanyang mga salita, Brother Bernard Inis. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Ang Diyos po ba ay mabuti? Amen. Napakabuti ng Diyos. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Kamusta pong bawat isa? Ang mga naghihintay ng bagyo. Kasi rest day ulit. Sarap kasi mag-rest day pag kasama mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Amen? Bakit parang ayaw nyo? Amen, ano? Kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Pero andun pa rin yung fellowship natin sa Kanya. Tama ba yan? Amen? Tayo tumayo, tayo manalangin. Manalangin muna tayo. Hindi tayo ng gabay. Bas ng Espiritu. Ano tayo tulungan. Pag-unawa natin ang kanyang salita sa umagang ito. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa kanaming banal. Minsan pa maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy ang pagpupuri. Pasasalamat namin, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Patuloy, O God, na sa inyo kami aasa sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na linisin niyo ang aming mga buhay, anuman bahit karumihan ang mga susumpungan, Panginoon, sa aming kaisipan, sa aming puso. Linisin niyo po ito, Panginoon, pag walang maging balakid o pangmatanggap namin ang iyong mga pagpapala sa umagang ito sa pamamagitan ng iyong mga salita. Turuan niyo po kami at gabayan, Panginoon. Kayo lamang may taas sa umagang ito. Bigay niyo po ng kapangyarihan ng iyong mga salita pag magamit. Tumimo sa aming mga buhay, makita po sa aming mga buhay ang iyong mga salita. Minsan pa, Ma, patuloy namin binabalik sa inyo ang kapurihan. Kung aming sa magdalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. So, muli, isang mapagpalang umaga. Purihin ang Panginoon. Pag-aaralan po natin ay one of the teaching of our Lord Jesus Christ in the Sermon on the Mount. Amen? Sa po iso katuruan ng ating Panginoong Yesus nung siya ay nagturo sa bundok. Sa isang burol sa hilagang Israel kung saan parang nakikita yung Sea of Galilee. Amen? Is one of the most significant and well-known passage in all of Scripture, which is the Sermon on the Mount. And it's found on the Gospel of Matthew. Makikita natin yan sa chapter 5 through chapter 7, yung teaching ng ating Panginoong Jesus on the sermon, sa burol. So, this sermon lays out moral vision for humanity, emphasizing the importance of compassion, humility, and forgiveness. Kung babasahin po natin yung buong chapter 5, 6, and 7, ito makikita natin yung
mga katuruan patungkol sa yung importance of compassion, humility, and forgiveness. It's a message of love, yung mensahe ng pag-ibig, and compassion, sabi ko kanina, and selflessness. Hindi kahit itong bawat mananampalataya o tayong mga mananampalataya na mahalin natin yung ating mga kaaway. Makikita natin doon. Amen? Minamahal ba natin ang ating mga kaaway? Amen. Love our enemies. Yes. To forgive others, maging mapagpatawad tayo sa lahat ng mga nakakapagbigay ng sakit sa ating kalooban or sa ating mga damdamin. So, binibigyan ng Panginoong Yesus ang kahalagaan ng pagpapakumbaba. Sabi ko kanina, humility. Makikita dito yung pagpapakumbaba sa ating mga sarili. So, sinasabi rin niya dito in chapter 5 na do not worry about anything, especially on material things. Amen? Kasi ang Diyos ang nagpupuno sa lahat ng ating mga pangailangan. So sabi niya, but focus on living a life of righteousness and integrity. Kumuhay tayo ng may katwiran, may paninindigan. Amen? Focus on material. We must not focus on material things. Instead, we must focus on heavenly things. Yung katuruan ng Panginoong Yesus. So, Sermon on the Mount also addresses issue of justice, yung katarungan, meron din dyan mga kapatid, and equality. So, and also Jesus speak out against hypocrisy and calls on His followers to be truthful, maging totoo, and fair in all their action, our action bilang mga believer of Christ. So, iwasan natin ang pagkukunwari, maging totoo tayo, palaging maging tapat sa lahat. And even, sabi nga doon, yung pag-oath, di ba? When we speak, when we oath to something, kahit sinasabi na lang sa Diyos doon, but dapat maging totoo tayo sa lahat, especially to God. Amen? So, binibigyan din po dito yung kahalagaan ng pakikitungo sa lahat ng tao with kindness, yung and respect, anuman yung race, pinagmulan, o anuman yung kalalagayan, di ba? Yung tinanong doon kung sino yung neighbor ng yung sinabi doon yung the good Samaritan. Amen? So, mga kapatid, ibinigay sa atin yung katuruan ng ating Panginoong Yesus sa Sermon on the Mount para magkaroon tayo ng guide na habang nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw, makakapumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, yung kalugod-lugod sa Diyos, na lumalakad tayo dun sa kanyang kalooban. So, sabi ba dito, let this word of God, this teaching of our Lord Jesus Christ must have a great impact in our life at sa buhay ng iba. Especially to us, kasi Kristiyano tayo. We are the follower of our Lord Jesus Christ. Magkaroon ng, kumbaga, great impact sa atin yung teaching, every teaching na sinasaad dito sa Bible. So, magkaroon ng impact sa buhay ng iba, Kristiyano man yan. Makita sa atin yung katuruan na ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus. Makita sa ating buhay kung paano namuhay din ang Panginoong Yesus nung siya ay naparito sa lupa. Maging example natin ang ating Panginoong Yesus kasi yung preach niya is ginawa din niya. Amen? And if we are truly a follower of Christ, then we must do or follow His word or His teaching. Sabi ko kanina, maging example natin ng Panginoong Yesus. So, sabi ko kanina, maging great impact kung naningilala niyo si Mahatma Gandhi. Nagbasa ako ng article kagabi. Si Mahatma Gandhi is Indian. Parang isa siyang, ano bang tawag sa mga hindi naman siya nagpa-practice ng yoga, iba yun, ibang teacher yun. Kumbaga, lawyer, Indian lawyer, sabi dito, anti-colonial nationalist and political ethicist who employed non-violence resistance. Kumbaga, para activist, ganyan, makabayan. He inspired movements of civil rights yun nga, and freedom across the world. So, nagkaroon siya ng parang impact din sa iba.
kumbaga sa political na system, di ba? Isa siyang activist, nagkikipaglaban siya on human rights. Non-violence resistance. So, sabi mo rin, para siyang activist. So, nagkaroon siya ng pagkakataon na basahin yung Bible. Kasi binigyan siya ng Bible ng unknown. Pero sinabi lang na one of his parang kaibigan, sabi natin kaibigan niya, na binigyan siya ng Bible when he was young, na nandun siya sa London. Sabi niya kasi, binigay sa kanya, nag-promise siya na babasahin niya. So, he kept his promise, basahin niya. Kung binasa ko yung article, pagbuklat niya, binasa niya yung old, parang na-board siya. Kasi parang boring. Sino ba nabuboard pag binabasa yung Old Testament? Diba? Sabi nga pag binasa natin, parang ilagay natin yung sarili natin doon sa ating binabasa para hindi tayo maboard. Amen? Kasi isa yun yung parang panang kaaway para hindi tayo mag-focus dun sa pagbabasa natin. So, naboard siya. Eh, nung binasa niya, yung New Testament, parang na-encourage siya, na-enganyo siya kasi lalo na yung teaching, the Sermon on the Mount. Kasi kung yung introduction ko rin, makikita natin doon na nagkakaroon ng pinrelease ng ating Panginoong Jesus about justice, equality, love your enemy. So, andun yung parang nag-fit yung philosophy niya, yung kaisipan niya through the Sermon on the Mount. Amen? So, nagkaroon siya ng pagkakataon na basahin. Pero, he is not a Christian. Hindi siya talaga siya Kristiyano kasi main religion on that place in India is Hinduism. Amen? Yun sinabi doon, Sanatani Hindu, which referred to other name of Hinduism. So, nung sabi ko nung basa dyan, yung New Testament, especially the teaching of our Lord Jesus Christ, nagkaroon ito ng parang malaking impact sa kanya kasi parang nag-fit yung philosophy niya dun sa teaching ng ating Panginoong Jesus about love your enemy. Especially yun yung kinukot kasi niya. Yung sa Matthew 5:38 to 48. Kung babasahin natin yung parang background about ni Mahatma Gandhi when he encountered. Parang sabi kasi doon yung soul ng Panginoong Jesus at sinabi niya yung soul niya ay nag-encounter. Parang ganon yung pagkasabi niya. So, nagkaroon ng malaking impact sa kanyang buhay, yung Sermon on the Mount. So, important source for developing his Satyagraha philosophy. So, kung may time kayo, search nyo yun, Satyagraha. Pero, paalala, huwag tayong malito, di ba? Kasi hindi ko rin binasa eh. Of non-violence and non-resistance. So, sabi nga doon, resist not evil. Parang yun yung pinaka-main na kanya. Kasi activist nga siya. Huwag tayong gumanti through violence. Amen? At sabi nga doon, parang nakukuha sa diplomasya. So, kinukot niya yun, yung babasahin ko, love your enemy, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who treat you badly. Mabasa niya doon sa chapter 5 through verse 38 to 48. Bawasan natin yan mga kapatid. So, nagkaroon ng malaking impact sa kanyang buhay yung katuruan ng Panginoong Jesus. So, ang malungkot lang, he rejected the theological claims of Christianity about Jesus. Parang hindi niya in-acknowledge yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang kanya lang sa ating Panginoong Jesus is a great teacher. Parang kumbaga, isa lang siyang parang nabuhay ng mas naangat yung kaisipan sa ibang tao. Parang sila, ano ba yan, mga Alexander the Great, mga ganyan. Parang great, may great. So, nagustuhan na lang niya yung katuruan, pero hindi niya in-acknowledge, sabi mo, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. So, sa isip lang niya is great teacher na, Panginoong Jesus. Hindi siya God. But for us a Christian, mga kapatid, Jesus is not only our great teacher. Hindi lang siya yung dakilang tagapagturo natin. Amen? Naniniwala tayo at nananampalataya that He is our God and our Savior as a Christian, mga kapatid. Amen? So, balik po tayo sa Sermon on the Mount. Doon na lang po tayo kay Mahatma Gandhi.
putulin na natin yun. So, basahin ko po yung ating pag-aaralan. Ako na lang po magbabasa. In Matthew chapter 5, 1-12, kunin po natin sa English translation. Sabi doon, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, sa 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against falsely on my account. Rejoice, weep, and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Amen? Purihin pong Panginoon sa pagkabasa ng kanyang makapangyarihan salita. So, nung sinerch ko po sa Google yung Beatitudes, sinabi ko doon, lumabas doon na supreme blessedness. Pag sinabi kasi natin supreme is pinakamataas na, supreme na, sukdulan na, blessedness, yung utmost, pinaka parang yung level na 1 to 100, pinaka 100 na. That is Beatitude, supreme blessedness. Sabi ko sa verse 3, blessed are the poor in spirit, for this is the kingdom of heaven. So when Jesus say poor in spirit, mga kapatid, ito yung mga taong ipinapahayag sa kanilang mga sarili that they need God. Yun yung sinasabi ng Panginoon Jesus na poor in spirit. To be poor in spirit is to acknowledge your spiritual poverty. Yung ibang commentator nga bankruptcy. Yung kawalan talaga. Hindi po ito yung poor na sinabing mahirap is walang pera. Parang gano'n na nga, but in spirit. Walang-wala. Amen? It is your complete lack of spiritual resources. Yun. Complete lack. Yung walang-wala talaga. Ganito din tayo mga kapatid, nung tayo ay wala sa Panginoong Jesucristo. We are poor in spirit. Amen? We are hopeless. Yun sinabi. Ano po yung sinabi ng Apostol Pablo sa Ephesians 2 verse 12 sa Tagalog version, palit na Bibles. Chapter 12. Alalahanin nyo rin na noon ay hindi nyo pa kilala si Kristo, hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel, at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya, namuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Yan yung sinasabi na walang pag-asa at walang Diyos. Ibig sabihin po mga kapatid that without God in our life, we are nothing. That is simple lang. Amen? Without God, we are nothing. We are nothing. That is why our total dependency on God is on God. Sa Diyos bilang mga Kristiyano ngayon. Amen? Kaya bago natin makuha yung blessings na sinasabi dito mga kapatid na for theirs is the kingdom of heaven, kailangan muna natin mapuno. Amen? We must be filled. We must first acknowledge that we need God, acknowledge that we are nothing, we are poor without Him. Amen? So, mga kapatid, we must acknowledge our spiritual need before God. Lagi tayong parang nakadepende sa Panginoon. Amen? Para lagi niya na tayong punuin. Verse 4, so mabilis lang tayo mga kapatid. Ilan yun? Yung Beatitudes? 8. 4. Number 2. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Yung mourn po, muli na sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus, yung pagluluksa o paghinagpis, o yung hindi po typical na mourn na
pagluluksa ng pagkawala ng mga mahal natin sa buhay, yung minamahal nating mga alaga. Amen? Yung mourn na sinasabi dito is those who mourn are those who grieve over sin. Nagluluksa dahil sa kasalanan. Yung naghihinagpis dahil sa kasalanan. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus na mourn, mga kapatid. So ano nga ba yung reason why we grieve when we sin? Lalo na sa ating mga mananampalataya. Amen? Yung feeling, alam ko mga kapatid na naranasan na natin ito when we committed sin, talagang parang ang bigat. Amen? Yung parang ang bigat sa ating mga dibdib na parang may umiiyak kung nagluluksa sa ating kalooban. Kung dapat tayo dun sa John 8:34 kung why we grieve when we sin, lalo na sa ating mga mananampalataya. John 8:34. Ano po sabi niya mga kapatid? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, sinabi diyan, alipin ng kasalanan. So, sino po bang masaya na nagiging alipin? When we are slave, in reality, sino yung masaya na, kumbaga, ano ba yung Tagalog ng slave? Alipin, o nakakulong, o parang, you are controlled of somebody. Diba? Hindi ka masaya kasi you are not parang free. Amen? Kaya yun yung nagkakaroon tayo ng grief when we sin. Ano ba yung mga kapatid? Yung sabi dito, as a believer of Christ, we are not happy when we commit sin. So why? Dahil may mawawala sa atin as a Christian, mga kapatid. Pag nag-commit tayo ng sin, parang there's something na parang may mawawala sa atin. Naisip niyo ba yung mga kapatid that parang mawawala sa iyo yung kaligtasan, mawawala sa iyo yung buhay na walang hanggan pagka naging alipin ka ng kasalanan. Amen? Kasi sabi dun sa Romans 6:23, alam niyo ba, for the wages of sin is death. Amen? That's why we grieve. Ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kaparusahan. So this morning that Jesus tell us is the godly sorrow. Yung kumbaga pag nagmo-mourn tayo, we come to God. Meron yung tinatawag na godly sorrow. Yung parang pagdadalamhati na parang pinapahintulutan ng Diyos that produces repentance. And lead us to salvation. Yung pagbabalik muli sa ating Panginoon. That is yung sinasabi na the godly sorrow. Yung sinasabi ng Apostol Pablo dun sa 2 Corinthians 7:10, mga kapatid. Basahin ko natin. Sapagkat ang kalungkutan sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin ng pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisihan ang ganitong kalungkutan. Ngunit ang kalungkutan ng mga tao makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. So, as a Christian, yung parang paglapit natin sa Panginoon is godly sorrow. Parang we came to God, ask forgiveness. Amen? So, dito ay pinapaalala sa ating mga kapatid na kapag pinagtapat natin ang ating mga kasalanan sa Diyos nang may totoong pagsisisi at pagpapakumbaba sa Kanya, sabi nga dun sa 1 John 1:9, di ba? He is just and faithful to forgive us. Diba? Yung tapat ang Diyos at makatarungan upang tayo ay Kanyang patawarin sa ating mga kasalanan. If we humbly ourselves before God. Parang yung totoong repentance talaga. Amen? So, number 5. Chapter 5 pala. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, meek are those who humbly submit to God and others. Sabi nga ni isang parang commentator, si D.A. Carson, the meek man sees himself, others, and others under God. So, tayong lahat ay sakop ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Diyos. So, sinabi naman ni Matthew Henry, mga kapatid, the meek are those quietly submit themselves before God
to His word, to His rod, who follow His direction and comply with His design and are towards men. So ito yung mga taong nagpapasakop sa Diyos sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katuruan. Amen? So, sinasabi dito, meekness is not a weakness. Yung, ano ba yung meekness? Mapagpakumbaba? Hindi ba yun yung tahimik? Hindi, no? Yung nagpapakumbaba. So, humble. Amen? So, meekness is not a sign of weakness. This means you will also be patient with others. Kung yung parang humbleness mo, nagkakaroon ka ng pasensya sa iba, even when they treat you wrong. Yeah, di ba? Yung parang nagkakaroon ka ng pagpapakumbaba kahit na mali na yung ginagawa nila sa iyo. Amen? So, means humbleness, yun, mapagpakumbaba. So, once again, yung meekness is not a sign of weakness. Hindi sign ng pagkamahina. Amen? You are strong spiritually, kaya naiintindihan mo kung ano yung bagay na ginagawa nila sa iyo. Kaya nagpapakumbaba ka. Alam mo yung parang mali sa kanila. Amen? So, yung the best example po is our Lord Jesus Christ in 1 Peter. Basahin po natin 2:22. Yung nagpakumbaba ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ko kanina, is not a sign of weakness. 1 Peter chapter 2, verse 23. Ano pong sabi dyan? Inonsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Pinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol sa mga makatarungan. So, kaya mapalad, sabi nga doon, ang mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Amen? Sabi nga doon sa Psalm 37:11, basahin ko na. Ngunit ang mga mapagpakumbaba ay patuloy na mananahan sa lupay ng Israel ng mapayapa at masagana. So, ang nagpapakumbaba, you are at peace. Amen? At panatag yung loob mo. Kasi, kapag ginantihan mo yung taong nanakit sa'yo, pares kayo ng parang yung kaisipan nyo is hindi na mapalagay. Amen? But when you humble yourself na okay lang, diba? Wala sa'yo. Amen? So, yun yung meekness na sinasabi. Amen po ba? Verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Amen? Those who long for God's will and God's way. Amen? Sabi nga dun sa verse 6, mapalad ang mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad yun. So, blessed are those who hunger and thirst for the righteousness, for they shall be satisfied. Those who long for God's will and God's way. So, yung hunger and thirst na sinasabi dito mga kapatid, minsan pa is not yung is not satisfied by your cravings sa pagkain. Yung hunger na sinasabi dito is hindi yung natural, literal na pagkain o inumin. Yung naghahangat tayo na mapuno yung physically sa pagkain. But dito, sinasabi dito that we are long to be filled spiritually. That is yung sinasabing hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. We are long, yung naghahangat tayo na magawa yung kalooban ng Diyos. Yung naghahangat pa tayo ng mas mapalalim yung pagkilala natin sa Diyos. We are long to know more God. Amen? Yung mas makita pa yung kapangyarihan niya sa ating mga buhay. Yun yung nauuhaw tayo, mga kapatid, sa kung anong meron ng Diyos na kaya pa niyang ipakita sa ating mga buhay. To know more, to know deeper about God. Hindi lang yung sabi ko kanina si Mahatma Gandhi, hindi niya kasi parang binigyan niya ng limitasyon yung pagkilos sa kanya ng Panginoon para dapat maunawaan niya talaga kung sino ang Panginoong Jesus. Dapat maging yung pagnanasa natin na mas makilala, mas maranasan pa yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano pong sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, mga kapatid?
chapter 3. Verse 10, sabi doon, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya, at matupad sa Kanya at matulad sa Kanya sa kamatayan niya. Amen? Long more for Christ, yung nais ng Apostol Pablo sa kanyang buhay, yung angad niya na maranasan pa, yung makilala pa ng higit pa ang ating Panginoon Jesus. Amen? So sabi nga doon, if we long more for Christ, He will satisfy us. Amen? Because God can only satisfy us. Siya lang yung magpupuno sa atin, mga kapatid. Amen? Wala nang iba. So sabi nga niya doon sa John 6:35, ako yung sorry yan. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, ang sinumang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw. Yung sinasabi dito mga kapatid is, we feel mapupuno tayo spiritually if we pag lumapit tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Verse 7, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Okay? Mapalad yung mga maawain dahil kaawaan din sila ng Diyos. Merciful person are those who show compassion for the people in need. Yung nagpapakita ng awa sa mga taong nangangailangan. So, sabi nga dun sa Kawikaan mga kapatid, ang humahamak sa kapwa ay nagkakasala, ngunit ang tumutulong sa dukha ay pinagpapala. Materiality. Yung parang pag open yung kamay mo sa pagtulong sa iba, ano man yan, pera man yan, advices, yung parang moral support, di ba? Ganon din ang gagawin sa iyo ng Diyos, di ba? Bibigyan ka ng wisdom, bibigyan ka ng karunungan ng ating Panginoon. So sabi nga doon, ngunit ang tumutulong sa dukha ay pinagpapala. Mas lalong pinagpapala yung tumutulong, lalo na yung mga nangangailangan. Amen? Ano sabi dyan? Pero may paalala po ang ating Panginoong Jesus dun sa Mateo 6:2. Basahin po natin yung mga kapatid. Kaya kapag nagbigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita. So, sinasabi niya dito sa mga Pariseo, gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoong tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong paalam kahit sa pinakamatalik niyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at inyong amang nakakita sa ginagawa ninyo ay nang lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. So, huwag na tayo, parang ano bang ang pagyabang pa, mapagmayabang kung tayo nagtutulong pa. Sabi nga doon, mas maigi pa yung huwag nating pangalandakan na tayo tumutulong. Amen? Kasi nakikita naman ng Diyos yung kung sincere talaga ang ating puso, mga kapatid, sa pagtulong. Amen? So, kahit huwag na natin pang i-post sa Facebook, gawa ng tarpaulin, ang pagtulong natin, nakikita ng Diyos, mga kapatid. Nakikita niya ang ating mga puso. Amen? So, the merciful obtain mercy. Pag yung ang maawain, diba? Will obtain also mercy. Yung gantimpala sa atin ay bumabalik din. Parang kumbaga bumerang. Bumerang para sa camera yun. Ang maawain ay makakatanggap din ng awa. So, especially from God. Sabi nga nung kanina, nakikita ng Diyos ang mga ginagawa natin. Nakikita niya yung puso natin. Kung totoo tayo sa pag-abot, pagtulong sa iba. In fact, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos, matagal na tayong ginawaan. Amen? Because God is merciful. Even nung tayo ay nasa makamundo pa lang, ipinakita na ng Diyos yung kanyang awa.
Amen? So, we must be merciful to bilang mga anak ng Diyos. Amen? So, verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, pure in heart are those who walk with integrity before God. So, may malinis at tapat na puso. Yun yung sinasabing pure in heart. Yung sinasabi natin pure, walang halo, without mixture. Diba? Yung tubig, pag ginaluan mo ng kape, pure pa ba yan? Blended. Blended. Walang halo. Diba? Pag pure, pag sinabi kasi pure, puro. Diba? Pag purong tubig, without mixture of deceit. Walang pag yung or darkness, walang halong pagkukunwari. Walang halong pag yung parang yun, pagkukunwari. So, at aminin natin mga kapatid at kahit mga Kristiyano na tayo, kung minsan yung puso natin is nagiging corrupt. Diba? Nagkakaroon ng kasalanan. Amen? Nagkakaroon ng bahid, karumihan. So, kapag sinabi natin kasing malinis ka in your own. Sabi nga ni John, di ba, sa 1 John 1:8, kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Amen? So, nagkakaroon din ng kasalanan pa rin. Kahit na tayo ay tinubos na ng Panginoong Hesus. So, sabi nga ni King David sa kanyang awit, mga kapatid, likhahan niyo po ako ng busilak na puso o Diyos at bigyan niyo ako ng bagong espiritu. So, ang Diyos lamang yung nagbibigay sa atin ng malinis na puso. So, sabi nga dito, to be purified, we need a purifier. Diba? Parang yung sa tubig, distilled water. Hindi naman sinabing malinis yung pag nakikita mo yung pinag-iigiban mo doon is diretso lang, walang filter. Di ba? Hindi magiging malinis. Hindi magiging malinis ang tubig kung haluan mo rin ng maduming tubig. Amen? So we need a purifier. As a Christian, we need a purifier, and that is Jesus. Amen? Kailangan natin yung talagang walang pure para tayo din ay maging pure. So we need a purifier. Amen? So verse 9, Blessed are the peacemaker, for they shall be called son of God. Amen? Peacemaker. Sino yung peacemaker dito? Yung may nag-aaway, ginagatungan mo. Yung parang hindi na nagpapansinan yung dalawa, nag-isaw-saw ka pa. No? Yung peacemaker, hindi ka peacemaker pag gano'n, you are problem maker, flame maker, di ba? Peacemaker, for they shall be called son of daughter of God. Amen? Peacemaker, sabi doon, reconcile. Masabi natin, our great peacemaker is our Lord Jesus Christ. Amen? Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, para tayo ay magkaroon ng ma-reconcile yung nasirang relasyon natin sa Diyos Ama, di ba? Ang Panginoong Yesus ang gumawa ng paraan, ang ibinigay para tayo ay ma-reconcile, magkaroon muli tayo ng relation, yung may panumbalik yung relasyon natin na nasira sa Diyos Ama. Ganun tayo mga kapatid, dapat bilang mga anak ng Diyos, tayo na yung parang peacemaker. Amen? Kung sa labas man o dito sa church, especially dito, dapat maging peacemaker tayo. Amen? Walang pagkakaroon ng bangayan o division. We must all be a peacemaker. Dapat maging ambassador tayo ng kapayapaan. Amen? Dahil ang Diyos at ang ating Panginoong Yesus ipinakita minsan sa atin na siya yung dakilang peacemaker, a great peacemaker. So, amen? So, ano ba mga kapatid? Verse 10 to 12, plus na tayo. Anong oras na? 8:15. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake,
for there is the kingdom of heaven. 11, tuloy natin sa tatlo to. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. So, well, rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Ang sabi doon sa Tagalog, mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod niyo sa atin, sa ating Panginoong Yesus, ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala niyo sa langit. Sino yung nagagalak pag iniinsulto? Wala? Yung iniinsulto, inuusig, ano bang pinaparatangan ng masama. Sino bang nagagalak doon? Pag wala sa iyong banal na espiritu. Siyempre, pag punong-puno ka ng banal na espiritu, naiintindihan mo sila. Amen? Sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Amen? So mga kapatid, yung sinabi ko dito, nakakaranas ng pag-iinsulto, napagsabihan ng masasamang salita, so, dahil sa pagtayo natin ng tama dun sa katwiran ng Panginoong Yesus. So, sino po dito yung hindi pinaniniwalaan kahit sarili nating pamilya? Okay? When we, parang pag nagtuturo tayo, yung sinishare natin yung salita ng Diyos, diba? Parang hindi sila naniniwala, hindi sila naniniwala sa iyo. And that is persecution, yung parang pag-iinsulto. Hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Amen? So, sabi dito, isa siguro sa pinakamadahilan kung bakit tayo pinapersecute, mga kapatid, is yun sa John 3:19. Basahin po natin. Sabi dito, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo, ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag. Dahil masama ang ginagawa nila, ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga ginagawa. 21 tuloy natin. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat ang mabuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Sabi ko doon sa 20, ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanilang maling ginagawa. Yun yung siguro yung parang isa sa pinakadahilan kung bakit pinapersecute yung mga yung mga mananampalataya. So, naranasan din ng Panginoong Yesus siya, mga kapatid, yung nung pumunta siya dito sa lupa. Kasi doon siya yung sinasabi dito, yung light of the world, yung dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. So, we are the body of Christ, mga kapatid, at tayo din ay mga ilaw ng mundo. Sabi nga doon ng Panginoong Yesus sa chapter 6, di ba? We are the salt and the light. So, tinawag tayong ilaw ng mundo. Kaya bilang mga nasa ilaw, so, dapat parang nailalantad kasi natin yung gawa ng mundo. Yung mga nasa sanlibutan. Kaya tayo ay parang yung pinapersecute. Kasi ayaw nilang mailantad yung mali nilang ginagawa. Amen? So, tayo nakakaranas ng paghihirap dulot ng mga taong namumuhay sa kadiliman. So, sabi nga ng Apostol Pablo kay Timoteo, mga kapatid, lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay makakaranas na pag-uusig. Amen? Marami tayong nabalitaan, mga kapatid,
nung sila ay tinawag ng Panginoon, sila ay naglingkod. Diba? Yung iba nga pinatay, di ba? Yung iba talagang sinaktan. Yung mga unang mananampalataya mga kapatid, mas grabe pa nga yung nangyari sa kanila na persecution at that time kasi talagang against yung mga kumbaga yung katuruan nila is against sa mga ginagawa nila. Yung, hindi nila matanggap. That's why yung persecution ay patuloy na nangyayari hanggang ngayon. So, sabi dito, persecution is given na po yan sa atin talaga. Bilang mga anak ng Diyos. Sinabi nga ng Apostol Pablo kay Timoteo, di ba? So, ang Panginoon mas grabe pa yung naranasan niyang persecution nung siya ay pumarito. So, pero ginawa pa rin niya yung mission. Tinapos niya yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Tiniis niya yun, mga kapatid. So, sana ganoon din po tayo, mga kapatid, yung mindset natin na given na yan, persecution, pag-uusig sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya kailangan, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, gawin din natin yung pinapagawa sa atin ng may pagtitiis. Amen? Yung may pagtitiwala sa Kanya. So, sabi nga dun sa yung reward na matatanggap natin, magmamana tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Dahil makakasama tayo sa kaharian ng ating Panginoon. So, kung saan ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat andun tayo, mga kapatid. Amen? So, kung isipin kasi natin when yung pagkakaranas tayo ng mga pagsubok, nakakaisip na tayo ng mga parang mali. Diba? Yung parang, bakit, Lord, bakit nangyayari to? Bakit yung ako pinapabayaan? Bakit yung ako iniiwan? Yung parang nakakaranas na tayo ng gano'n pag nakakaranas tayo ng mga persecution. Pero mga kapatid, sabi nga doon, lagi nating naririnig, God never abandoned us. Nung umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, dumating ang banal na Espiritu. Siya yung naging comforter natin. Siya yung parang umaaliw sa atin when we encounter yung mga persecution. Siya yung nagpapalakas sa atin tuwing tayo nanghihina dahil sa mga pagsubok. Amen? So, God never abandon us. Huwag natin isipin na iniwan tayo ng Diyos dahil kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? So, sa panahon ng pagsubok, God is with us and the Holy Spirit dwells in us. Amen? To help us endure lahat ng mga pagsubok or persecution. Nakaranas na ba tayo nung gano'n, mga kapatid? Yung parang kahit sarili nating pamilya hindi naniniwala sa atin na parang ginagawa tayong katatawanan when we share the Word of God. Diba? Hindi ka naman ganito dati diba? Even ang mga katrabaho natin, mas parang insulto nila, alam nilang Kristiyano ka. Diba? Parang hindi man nila, pero they are, yung mura sila ng mura sa harapan mo. Yung katrabaho mong Indonesian, tinuturuan ng mga Pilipino. Minsan talaga, binabatukan ko pag nagbumura sa tabi ko Kasi sinasabihan ng mga Pilipino, you go to church, you go to church. Sabi nila sa kanya So, pero kabiruan ko yun yung pag nakikita na niya ako, tahimik na lang siya. Pag nagpuan, huwag niyo kasing turuan. Amen? Turuan nila ng ako sabihan niya baka mamaya mag-super saiyan ako pero joke lang yun, di ba? Kung may mga katrabaho tayong mga out, please mga kapatid, huwag nating turuan ng ganong mga salita kasi babalik at babalik sa atin yung nakita ka sa daan, may kasama ng mga kapatid mo, mura ng mura sa'yo, tapos tanong kung sino nagturo, ikaw? Di ba? So, to help us endure persecution. Kaya pinadala ang banal na Espiritu sa atin. Kasama natin ang banal na Espiritu para pagtagumpayin tayo. Lagi natin naririnig mga kapatid talagang hindi natin kaya sa sarili natin. That's why God dwells in us. Isa nga yung narinig ko, 3 persona yung nasa atin mga kapatid. Amen? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya
kaya natin mga kapatid. Baka maaari natin sabihin pag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, basic lang yan. Amen? Kaya ba natin sabihin niya mga kapatid pag nakakaranas na tayo ng pagsubok? Sisiw lang yan. Slide. Amen? Parang given na kasi sa atin yan mga kapatid. Kaya dapat natin maunawaan na darating talaga sa atin yan. Yung mga persecution. Kaya tayong pagtagumpay na Panginoon. Maging katulad tayo ng kaisipan ng Apostol Pablo. Diba? Mas grabe yung naranasan niyang persecution. Even nung una talagang hindi siya pinaniniwalaan ng mga alagad, disipulo, di ba? Kasi yung background niya kasi hindi nila lubos akalain na mangyayari sa kanya yon. Yung kapangyarihan ng Diyos nangyari, kalooban ng Diyos nangyari sa kanya, nabago yung kanyang buhay. Amen? So, yung parang ginagawa niyang kalakasan kasi yung mindset niya Apostol Pablo kung bakit niya na-endure yung mga pagsubok na yan. Kasi yung vision niya nandun na sa dulo. Amen? Yung reward na yung ina-after niya kasi makukuha niya yung sabi nga dun sa kanyang salita na yung mga pagsubok na to ay walang-wala sa mamanahin ko pagdating ng araw. Amen? Yung walang-wala yung mga pagsubok na naranasan natin kumpara doon sa talagang ibibigay sa atin ng Diyos na reward when we finish the race. Amen? Kung natapos natin yung tagbuhin, mga kapatid, hindi lang po yung 10 hektarya yung ipapamana sa atin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hindi lang yung tons of gold or precious stone na makikita dito sa mundo, yung mamanahin natin po, the kingdom of God. Amen? Tayo yung magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen? So, tayo po ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. So, dito na po ako magtatapos, mga kapatid. May sinabi ng isang preacher na paraphrase ko na lang, mga kapatid. Sabi niya, we are living in this unfair world, but God is fair. Amen? Nung tayo ay isinilang sa mundo ito, nandito na tayo sa unfair world. Amen? But sabi nga doon, but God is fair. So ano pong ibig sabihin, mga kapatid? So, ano man yung gawin nating kabutihan, ano man yung parang ipakita natin sa ating kapwa, ano man yung pagtulong o pag-abot sa mga nangangailangan, sabi nga doon, you cannot please everybody. Hindi talaga natin kayang i-please yung lahat. Even though ginagawa mo na yung tama, yung sa katwiran ng Diyos, you cannot please everybody. But sabi niya, but beatitude must be our attitude even others are not. Amen? Yung katuruan ng Panginoong Hesus ay gawin pa rin natin, yung katwiran ng Diyos ay gawin pa rin natin. Kahit na yung iba, parang yung sa kanila is baliwala. Amen? So, sabi doon, gawin natin yung karakter natin. Parang yung Sermon on the Mount, yung must be our character sa paglakad natin para magawa natin talaga yung kalooban ng Diyos. So, maaaring hindi ma-appreciate yung iba ng yung ginawa mo, but God does, but mga kapatid, na-appreciate ng Panginoon yung ginagawa natin. Lalong-lalo na kung ayon sa kanyang kalooban. So, yung pagtayo sa tama, sa katwiran ng Diyos, paalaga natin yan, mga kapatid. God is fair enough to give us reward what we deserve. Kung ano yung ginagawa natin, lalong-lalo na yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, ibibigay ng Diyos yung promise niya na reward para sa atin, sa mga totoong tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So, patuloy lang tayong lumakad sa kalooban ng Diyos. Patuloy tayong tumayo para sa tama. Even others are not. Sabi ko kanina, kahit nakikita natin yung iba na parang wag tayong makiayon sa kanila. Kung baka sabi nga ng Romans 12, di ba? Wag tayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Gawin natin kung ano yung purpose natin kung bakit tayo tinawag ng Panginoong Hesus. So, panghawakan natin yung kanyang mga salita at pangako. Yun na yung parang pinaka matinding strength natin. The promise, the Word of God,
saka yung reward. Katulad kay Apostol Pablo, yung talagang mindset niya is andun na sa dulo. Amen? So, patuloy lang tayo mga kapatid na magnasa sa Panginoon. So, sabi nga doon, in the end of our lives, sa pagtatapos ng buhay natin dito sa mundo, yung gantimpalang naghihintay sa atin sa langit ay makakamtan natin. Higit pa yun sa inaakala natin mga kapatid. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y awit. Pagdating po natin yung unang inawit natin kanina na worship. Maging, sabi ko kanina, yung promise ng Lord, yung salita niya, yung mga pangako niya, panghawakan natin, maging kalakasan natin yung mga kapatid. Amen? So, tayo po'y awit. Sa lahat ng sitwasyon
Hallelujah. Hallelujah. Isa pa mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo. Pinahin kayo. Hallelujah. Hallelujah. Madilang Diyos, minsan pa. Patuloy kami nagpapasalamat sa patuloy o God. Pagbibigay gabay, karunungan o God, wisdom. Salamat sa gabay, kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa inyo lamang o Diyos, nagmumula ng kalakasan na meron kami para kami makapagpatuloy. Salamat po God sa karunungan patuloy niyong pinagkakalog sa amin. Para yung mga desisyon namin sa buhay ay may align lamang sa inyong Panginoon. Salamat po God sa iyong habag na patuloy namin pinaparanas sa amin. Kaya kami nakakapanatili, kaya kami nakakatayo. Salamat sa mga pagpapala o God. Financially, sa aming mga kalusugan, especially yung spiritual, Panginoon, na pinapalakas mo para kami makapanatili kung makatatag, manatiling at titiwala, O God. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy namin nasain yung kapangyarihan para malaya kayong makakilos, O God, sa aming mga buhay. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong mayamang biyaya na patuloy niyong pinaparanas sa buhay ng bawat isa. Salamat sa lahat-lahat. Ito nga, O God, na pag wala kayo sa aming mga buhay, wala kaming magagawa. Kaya patuloy, O God, nabigyan mo kami ng puso na nagnanasa pa, Panginoon. More on you, Jesus. Hallelujah. Mas lumalim pa, O God, yung pagkilala namin. Maranasan ka namin, Panginoon, ang masigit pa, Panginoon, sa nararanasan namin ngayon. Tulungan mo kami, O God. Tulungan mo kami, Panginoong Yesus, na malakaran ng iyong mga salita. Makita sa aming mga buhay ang iyong mga salita, O God. Na hindi lang manatili, Panginoon, sa amin. Pag-manifest sa aming mga buhay, makita sa aming mga buhay, pag-reflect sa aming mga buhay, that we are your true follower. Makita sa aming mga buhay na may Kristo kami. Hallelujah. Salamat minsan pa, Ama, sa umagang ito. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa karunungan, sa kaunawaan na patuloy niyong pinagkaloob sa amin. Patuloy pa namin, Panginoon, na mas maranasan pa, Panginoon, na iyong kapangyarihan. Minsan pa, salamat sa umagang ito. Salamat sa pag-iingat. Kung makarating kami, Panginoon, sa lugarin na ito, pag-iingat din, Panginoon, hanggang sa pag-uwi namin, sa pag-hiwalay namin, Panginoon, sa lugarin na ito. Patuloy na yung pagpapala, igawad mo sa buhay ng bawat isa. Kagalingan, Panginoon, sa mga may mga sakit, karamdaman, Panginoon, kaaliwan, O God, sa mga pusong may kabigatan, O God, kapayapaan, Panginoon, sa mga nagugulumihan, O God, lalo na, Panginoon, kalakasan, O God,
Sa inyo po lahat ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Tulungan sa mga namin sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan, na-bless po ba ang bawat isa? Amen. Tayo po ay saglit na manalangin. Siluan po natin ang ating gawain ngayong umaga. Yes, Jesus, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Luha ng ito. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Hindi naman Panginoon. Salamat sa pagtutulong, Panginoon. Salamat sa kaalaman mo. Salamat sa iyo, Panginoon. Dahil nariyan ka, Panginoon, parati, Panginoon, para sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong ginamit, Panginoon, sa umaga. Nakikita mo ang iyong anak, Panginoon, na ginamit, O God. Nakikita mo ang kanyang buhay, Panginoon, ang kanyang puso. Kung ano man, Panginoon, ang kanyang mga kahilingan, Panginoon, sa iyo, ikaw ang siyang magpakita at mag-provide dito, Panginoon, sa kanyang buhay. Ganon din sa kanyang pamilya, Panginoon, ibuhos mo masaganang pagpapala, Panginoon, sa kanyang buhay. Sa ngayon, Panginoon, malakaran niya rin, Panginoon, ang iyong layunin, Panginoon, sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong anak, Panginoon, na ginamit mo. Patuloy na kalakasan, Panginoon, physically, Panginoon, spiritually, O God, ang ipagkaloob mo sa akin. Patuloy mo siyang ingatan, Panginoon, ano man ang kanyang gagawin, Panginoon, ano man ang kanyang plano, Panginoon. Ikaw patuloy na magturo sa kanyang, Panginoon, kung anong nananap. Lord, sa umagang ito, Panginoon, muli ka namin pinapasalamatan, O God, sa kabutihan mo. Salamat sa iyong mga turong, Panginoon, O God, ang iyong mga salita, Panginoon, hindi lamang namin narinig, Panginoon, kundi malakaran din namin, O God. May sa puso po namin, Panginoon, at magamit sa pang-araw-araw. Turuan mo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, na maging mapagpakumbaba, Panginoon. Linisin mo, O God, ang aming mga puso, Panginoon, ng mga bahid karumihan, O God. Tunay nga, O God, na kami makasalanan, Panginoon. Pero dahil sa iyong biyaya at kapag, Panginoon, kami nakakapagpatuloy, O. Patuloy mo linisin ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, maunawaan namin, Panginoon, ang lahat ng iyong ihahayag. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy na ang iyong pag-iingat, Panginoon, ipagkaloob mo sa bawat isa, O God. Hanggang sa aming pag-uwi, Panginoon, dala-dala namin, Panginoon, ang iyong mga tulong. At sa darating pa, Panginoon, mga araw, Panginoon, sa susunod na isang linggo, Panginoon, ikaw siyang patuloy na mag-ingat, Panginoon, at magbuhos ng pagpapala sa bawat isa, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At sa iyo po namin binabalik, Panginoon, pinakamataas na papuri, pagsamba, O God, in Jesus' mighty name. Amen. Tayo po, tapos na po ang ating gawain at kamayan po muna natin muli ang ating mga kapatid sa Panginoon.